Hallelujah. Come on. Every praise is to our God. Hey. Hallelujah. Come on. Give Him the best praise. Come on, come on, come on, come on. YDC. Come on. Woo! If you know that God is alive, kung alam mo mabuti ang Diyos, sige, ibigay mo yung pinaka mainam na palakpak at papuri at pagsamba. Come on. Hey! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. I believe we're all excited for this afternoon. Amen. Amen. Allow me and give me some of your time. Some lang. Because today will be a very interesting day. Amen. We are still studying the unfailing faith of certain particular people in the Bible, believers with unfailing faith. Maitanong ko nga sa bawat isa, sino yung nag-e-enjoy? Amen. Alam niyo po, panalangin namin, no? Hindi lang basta tayo nag-e-enjoy. Kasi talagang nakaka-enjoy because story sila eh. Nakikita natin yung mga plot twist, nakikita natin yung climax, nakikita natin yung parang mga, ay, bakit nangyari yun? Ay, buti na lang nangyari yun. Nakaka-enjoy talaga. Pero praying na hindi lang siya nakaka-enjoy. You won't just enjoy, but you will also grow. Amen? Hindi lang yung sapat na, ay, ang ganda ng word, ay, nag-enjoy ako sa word, pero walang pagbabago. You know, the effectivity of the word that we are receiving every Saturday, every CU, every Wednesday, every weekend, ang makikita ang pagbabago sa bawat isa. Amen? And one of the indications of a person, a believer with unfailing faith, is him having a growing faith. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha na ba yung nag-grow sa faith? Amen. Praise God. You know, in this, I believe it's the third week. Third month na pinag-aaralan natin yung mga believers with unfailing faith. If I'm not mistaken, tama ba? Third month, no? Third series na ito. And inumpisahan natin itong third series na to sa buhay ni Queen Esther. Sino ang nag-enjoy sa storya ni Queen Esther? For such a time as this. Natutunan natin, we learn na kahit anong sitwasyon mo pa, if you are a believer, if you are a firm believer, whatever situation you are in, kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. If, only if, kung papayagan mo. Again, it's your choice. Nakita natin kung gaano kaganda nag-unfold yung storya ni Queen Esther at ni Mordecai, no? Sa storya at sa pinag-aralan natin because they chose to obey the Lord. Amen. And then the next week, Job. Oh, si Job. Sino dito yung nabigla sa storya ni Job? Hindi ba believe na believe tayo sa storya ni Job? Di ba kahit anumang sitwasyon, kahit anumang pagkakataon, kahit anong pagdaanan, sabi niya, magpupuri pa rin sa Lord. Pero, last week, binigla tayo. Meron palang problema si Job. Believe na believe tayo kay Job, di ba? Idol nga natin si Job. Kaso ang nakita natin, iniidolo natin si Job, hindi si Lord. That's why nakita natin, merong problema. Ano yun? Nagkaroon na ng pride si Job. And it has been reminded to us ng mga pagpapalang nararanasan natin, yung mga blessing, it will never be about us. Because kahit pinagpapala ka ng Panginoon, kahit nararanasan mo yung magagandang bagay sa buhay mo, those are all because of Jesus. Amen. We are blessed because of Jesus. We are highly favored because of Jesus. Because our God is good. Amen. And right now, this Saturday, anong August ngayon? August 17, we are going to talk about, ladies and gentlemen, brothers and sisters, the unfailing faith of Daniel. Wow! Daniel. Sinong nakakakilala kay Daniel? Meron ba dito ang pangalan niya Daniel?
Siya po yung nanakit kay Catherine Bernardo. Ay, yun yung kilala nila. Pero ngayong hapong ito, makikilala natin ang buhay ni Daniel. Kuya, bakit kaya siya kasama dun sa mga tao, sa mga believer with unfailing faith? Wait, hold on. Because after this preaching, after this sharing, you will again say na, kaya pala. You know, brief background lang, si Daniel, nag-umpisa siya, ang storya niya, he was 17 years old. Youth, YDC. And dahil dun sa sitwasyon nila, nung panahon nila, nasakop na sila ng Babylon, they were captured, ang Judah. Nahuli sila. Bakit? Dahil matitigas ang ulo nila, they were unfaithful to the Lord. Because of the sovereignty of God, ginamit ni Lord ang Babylon to capture Judah, to teach them a lesson. And sa pag-capture sa Judah, ito, ang magkakaibigan si Daniel, mga Hudyo to. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Abangan next week. Kung ano yung gusto kong sabihin, abangan. Itong apat na magkakaibigan na ito, pinapunta sila sa palace because they are, ito sina Daniel, yan, Shadrach, Meshach, Abednego, magkakaibigan yan, mga gwapo. Matitipuno at hindi lang po iyon. Matatalino sila. That's why the king that time, the king of Babylon, Nebuchadnezzar, pinatawag sila para magtrabaho sila sa kanya. So Daniel, bilang siguro siya ang leader ng mga apat na magkakaibigan, ito ang focus ng storya natin ngayon. Naiintindihan nyo ba? So, in this story, wala po sila sa Judah. Wala sila sa hometown nila. Nasa Babylon sila. And right now, you will see na kahit wala sila sa hometown nila, ang favor ng Panginoon ay nasa kanila. Ang favor ng Lord, you always remember, is not limited to places. When the Lord says you are favored, wherever you will go, you are favored. Why? Because the presence of God is in you. Amen. Kasama mo ang presensya ng Panginoon. That's why, kahit saan ka man magpunta, sa paaralan man yan, sa kwarto yan, sa simbahan, sa mall, sa library, you are favored. Why? Because the Lord is with you. Amen. Are you ready? You know, in this story, you are going to witness two kinds of responses from two different kinds of people. Two responses. Makakakita ka ng response coming from a person which the world recognized as powerful. And the second one, you will witness a response from a person who God sees as power-filled. Powerful versus power-filled. It may seem the same. Parang pareho, kuya eh. Parang nagkaroon lang ng playing of words. In the surface, mukhang pareho. Pero in the inside, sa ilalim, you will see the big difference. And again, please, I am lending all of your attention today and allow me to take you to a ride where we will see and witness the story ng isang taong pinagpala ng Panginoon, ng isang taong blines ng Panginoon, despite of all the testings na pagdadaanan niya. Are you ready? Amen. First point, Daniel had unfailing faith in God because, number one, Daniel had a strong faith, take note, that his God was much more powerful than the gods of Babylon. Malakas yung pananampalataya ni Daniel dahil alam niya na ang Panginoon na sinaserve niya, na ang Panginoon kung kanino siya nananalangin ay much more powerful than any gods sa Babylon.
Hindi ba parang kung ikaw yung nasa lugar ni Daniel, talagang maniniwala ka? And right now, this is the truth that we have, that we are holding on to. Our God is alive. Our God is true. Our God is all-powerful. And that is an enough reason for us to believe and to have a strong faith. But let us see in the story of David. And let me start in this. Si King Nebuchadnezzar is one of the most powerful kings ever lived. Remember yung two responses? Powerful at saka power-filled. Most powerful. Sino dito ang nagtackle na ng world history? Wala. Wala talaga. Mga third year yun, di ba? High school. World history, walang nakapagtackle. Meron. Sikat si Nebuchadnezzar. Kilala niyo si Nebuchadnezzar? Yes. Di ba? Sa mundo, sa mata ng tao, sa mata ng mundo, powerful siya. Bakit? Ang dami niyang pinanalunan ng mga military battles. He won so many military battles. Number one, he built so much good buildings. Marami siyang naipatayong buildings, notable buildings. Kaya nga isa sa mga sikat na civilization before yung Babylonian civilization. And King Nebuchadnezzar was that king at that time. So in the world standard, napaka-powerful po ni Nebuchadnezzar. Sa mata ng mundo, sa mata ng tao, and even sa mata niya, powerful siya. But then, in the second year of his reign, pangalawang taon ng paghahari niya, may mangyayari. Ano yung mangyayari? Magkakaroon siya ng panaginip. May panaginip siya. Kaso, merong issue. Yung panaginip na meron siya, hindi niya alam i-interpret. Hindi ba powerful siya? Hindi ba para sa kanya, ang lahat kaya niya? Actually, kinakatakutan siya ng mga nations because of his power. Pero just imagine, in just one divine intervention, panaginip. Itong powerful na to, anong response niya? Troubled. Hirap siyang matulog. See? Response. Dahil hirap na siyang matulog, he was troubled. Ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng mga astrologers, astronomers, ano pa yon? Diviners. Ayan, makikita na din dyan. Lahat, mga diviners, sorcerers. Dahil ito, mind you, nasa Babylonia sila, Babylonians are pagans. Hindi sila naniniwala sa Lord. Pinatawag niya lahat ng mga yan. Dahil mismong sarili niya, hindi niya kaya. Hindi niya kayang interpret. So, pinatawag niya, sa madaling salita, pinatawag niya, I need you because I am in distress. I am troubled. I am anxious. You have to interpret my dream. Siguro, pinatawag niya yung mga lahat, no? And I believe, kung nasa lugar ka ng mga yung sorcerers, enchanters, diviners, excited ka. Why? Kasi kung na-interpret mo yung dream ng hari, natatandaan niyo yung nangyari sa buhay ni Joseph, right? Sigurado may reward. They are in for a reward. Kaso, ito yung twist. Lumapit sila. King, I am at your service. What can I do for you? I have a dream and you have to interpret it. So tell me the dream. Anong sabi ni Nebuchadnezzar? Hindi pwede. For you to interpret my dream, you have to tell me the dream. Huh? Paano ko ma-interpret yun? Hindi mo sasabihin sa akin. Di ba? Naranasan na ba kayong lumapit sa'yo ng mga kaibigan? Bro, malungkot kong yan eh. O bakit bro? Ting kong problema, kailangan na ka. Kailangan king solusyonan ng problema ko. Agyo mo ko bang sopan? Sige. Ano yung problema mo? Hulaan yung wala kang problema, tas bigla kang magkakaproblema. Ganon po ang sitwasyon. Actually, Nebuchadnezzar was firm. Firm siya sa desisyon na hindi niya sasabihin yung panaginip niya, dapat sila yung makadetermine na panaginip niya. Nakita niyo kung paano mag-respond in fear,
in distress, in trouble, hindi siya nara-rationalize. Hindi na tama. Sabi ng mga astrologers, sige na po, sabihin nyo na po. Ay, hindi. Kung hindi nyo nasabi yung panaginip ko at hindi nyo na-interpret, patay kayong lahat sa akin. Lumapit yung mga astrologers. Real talk po. Yung hinihingi nyo po sa amin, napakahirap. Imposible. At sabihin ko po sa inyo, wala pang di isang hari, great and mighty, na nag-request nyo. Kung titignan nyo, reading in between the lines, nangiinsulto yung astrologer. Inganyaran nyo kaya kami, it is impossible. It is too hard. No humans, take note of that. Walang taong buhay ngayon, walang astrologer, walang diviners, walang sorcerers, na makakahula dyan. Siguro mga Diyos-Diyosan. Kaso ang problema, yung mga Diyos-Diyosan, hindi naman natin kasama. Akala ng astrologers, walang makakatulong sa kanila. Akala niya, wala. Pero, meron. So, nagalit. Nagalit si King Nebuchadnezzar. Kasi, ang ibig sabihin, hindi pa rin ako matutulungan ng mga taong ito. Yung mga taong pinapasweldohan ko, yung mga taong ini-expect kong tutulong sa akin, pinagpapatay lahat. On the spot. And because of his anger, galit na galit sa Nebuchadnezzar, nag-issue siya ng decree bilang hari. Lahat ng mga wise men sa Babylonia, papapatay ko. Kasi nga, hindi niya nakita yung response na kailangan. Hindi niya nakita yung solusyon sa problema niya. Kuya, di ba nga all-powerful siya? Sa mata niya. Di ba nga kaya niyang lahat? Kinakatakutan siya sa mata niya. Minsan akala natin ganun tayo. We can do all things. Kasi alam mo yung technology, matalino ka. Pero mind you, hindi niyo po alam ang lahat. Hindi mo kaya ang lahat. Huwag po tayong magtapang-tapangan. Dahil apart from God, this is the truth, we are all nothing. But because God is with us, we are somebody. The Holy Spirit is in us. Nebuchadnezzar felt helpless. Powerful, helpless, ironic, but it happened. Because the power that Nebuchadnezzar had is not the power that came from God. Amen. So, balik tayo sa story. Nagkaroon ng decree, papapatay lahat ng wise men. Teka lang, kuya, sandali lang. Di ba yung introduction mo, na may mga nagtatrabahong Hudyo doon? Sino kasi sila? Sino yung mga sinabi ko kanina? Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Wise men. Papapatay lahat ang mga wise men. Meaning to say, kasama sina Daniel doon. And this is where the story of Daniel starts. Pumunta si Aryok. Si Aryok, commander siya ng King's Guard. Knock. Aryok. Aryok hurting and bro. Joke. Aryok! Pumunta si Aryok doon. Pumunta siya kina Daniel. Kasi, kailangan niya pumunta doon. Utos ng hari yun eh. Hindi naman pwedeng, yung asawa ko tumatawa sa supportive eh. Hindi naman niya pwedeng baliin yung utos ng hari. Pumunta siya doon. Oh, Daniel, it's your time to die. Ganon. Imagine mo, bad news agad ang bubungad kay Daniel. Pero, sinabi ko nga sa inyo, there are two types of people in this story. One, the world's view of being a powerful man. Second, God's view of a power-filled servant. If Nebuchadnezzar is powerful in his own eyes, in the world's eyes, Daniel was different. Daniel was power-filled because the Spirit was with him. Amen. I'm gonna
Yan nasabi to ni Pastor Joshua. Introduction ata natin yan, no? Nakalimutan ko. In Daniel 6:3-4. Can you please show the New King James Version? Pinakita to sa akin ni Pastor Joshua. Grabe to. Now Daniel so distinguished himself. Yung story na yan sa part 3 yan. Pero ito yung introduction natin. Yan. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps. Ibig sabihin, sa lahat ng mga gobyerno, sa lahat ng mga gobernador, sa lahat ng mga nanunungkulan, si Daniel yung angat. Dahil ba sa kanya? Dahil ba magaling siya? No, because an excellent spirit was in him. It's not about him. It's not about his power. It's not about his might. It is all because of the spirit that is with him, and that is the Holy Spirit. Amen. And the king gave thought to setting him over the whole realm. Again, he was power-filled. When you say a Christian being a power-filled, meaning to say he is spirit-filled. Tignan mo yung katabi mo, spirit-filled yan. Oh. Spirit-filled yan. Hindi man halata pero spirit-filled yan. Sana. Obvious sa ating buhay. Eto na, Aryok. Pumunta sa kung nasan sina Daniel. Oh, you're going to die today. Bad news, sabi ko nga. Natatandaan nyo, si Nebuchadnezzar nagkaroon ng dream. It was a bad news for him. Kasi hindi niya ma-interpret. Kaya nga distress siya. Kaya nga takot siya. Kaya nga anxious siya. Hindi siya makatulog. Daniel, bad news na naman ito. Pero ano yung sinabi diyan? Anong sinabi ni Daniel? Anong sinabi ng word ng Lord kay Daniel? Daniel responded with wisdom and tact. You know, if you are filled with the Spirit, kahit anong bad news pa yung tanggapin mo, you will respond with wisdom. Ang sarap, no? The enemy is expecting you to fear, to worry, pero ikaw, chill ka lang. You will respond with wisdom. Why? Because you are filled with the Spirit. Amen. Ayun, no? Daniel spoke to him with wisdom and tact. Tinanong niya, wait lang, Aryok, bakit? Bakit ganyan katindi yung pinapagawa ng yung hatol ng hari? And then Aryok explained the matter to him. Nagkaroon ng panaginip yung hari, hindi ma-interpret ng hari. Nag-ask siya ng mga expert, mga magicians, sorcerers, enchanters, diviners. Pero ni isa sa kanila walang makapag-interpret. So galit ang hari, nag-ano siya ng rule na patayin lahat ng mga wise men. And wise men, kasama kayo dun. Daniel, being power-filled, spirit-filled, may bad news, may problema siyang kaharap, life and death. Mamamatay na siya. Anong sinabi ni Daniel? Sandali lang. Wait lang, Aryok. Give me time. Para ano? Bigyan mo ko ng oras, Aryok, ha? Para ano? Para tumakas? Hindi. Para magtago? Hindi din. Para magreklamo? Lord, di ba sinaserve kita? Bakit problema na naman itong hinaharap ko? Hindi din. Para mag-isip-isip? Hindi. It is said there, Daniel went in, went in and asked for time. He asked for time. For what? To pray. Dahil ang nakikitang susi ni Daniel sa kinakaharap niya, ang manalangin. Dahil alam ni Daniel, kapag nanalangin siya, merong mangyayaring kasagutan sa bagay na inaas niya. It is an impossible thing. Sinabi nga ng mga enchanters, astrologers, imposible po yun. Walang makakagawa nun. Buhay dito, wala po. Wala pong makakagawa ng mga rini-request nyo. But for Daniel, imposible din eh. Para sa kanya, parang imposible din eh. Pero iba yung respond. Itong bagay na to, imposible. Itong gagawin ko, lalapit ako sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ko, alam ko, tutugon siya kahit pa imposible.
For God, naniniwala si Daniel, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga, point 1, Daniel had a strong faith. Alam niya na kaya ng Lord. Walang hindi kaya si Lord. Tayo kaya? Problema na naman. Kakayari ko pa kitang dandin. Kakatapos ko pa lang dun sa dati, meron na naman. Imbis na manalangin, ayun, nagreklamo. Nagmukmok, nagmanok-manukan. Pero alam ko sa YDC, wala nang ganon. Alam nyo, tama yung sinabi ni Ate Heaven sa atin. Remember what I told you when I last preached about Jehoshaphat? Itong generation na to, because I've seen, hindi naman maraming generation of youth. Dalawa lang siguro. Itong generation na to, I'm just so blessed to see that this generation is a worshiping generation. Amen. Nakikita ko yun eh. In front of my eyes, natidiscern ko din. Worshipper na kayo. Panghawakan nyo yan. Kaso, kumpletuhin natin. Hindi lang dapat tayo worshipper. This generation should be a generation who loves to pray. Hindi lang dapat, hindi kuya, hindi naman ako intercessor eh. Hindi naman ako sumasabad doon sa Sunday, 3 p.m. Hindi naman ako party doon eh. Sila lang, 1 p.m. Thank you, Ives. 1 p.m. Sila lang. Hindi po. Lahat ng anak ng Panginoon, kailangan, they love to pray to God. Why? Because they know, alam nila, na ang Diyos tumutugon sa panalangin. Same thing with Daniel. It was an impossible thing. But Daniel knew what to do. He prayed. There is power when you pray. Amen. And ito pa. So mananalangin. And then lumapit siya sa mga kaibigan niya. Dito na papasok sina Hananiah, Shadrach, Mishael, and Azariah. He urged them, oh mga kaibigan, mga bro, merong problema ang ating hari. And hindi lang dapat ako yung may burden. Tayong lahat mananalangin tayo. And that's why I'm telling you, we keep on reminding you as early as your age today. Meron dito bang 11 years old? Meron? Meron? 12, 11, 10. Wala namang 10? May 10? 11 years old. Alam nyo ba? Totoo ito. Based on my experience, I am 30 plus years old. Piliin nyo yung mga kaibigan nyo. Piliin nyo! Eh na mo basta-basta. Because your friends will either make you lost or your friends will either lead you closer to the Lord. Kaya tingnan nyo yung mga kaibigan nyo ngayon. Tingnan nyo. Yan ba yung sana sila yung mga mag-aakay sa'yo palapit ating Panginoon. Itong tatlong to, sinabi ni Daniel, manalangin tayo. Ikaw na lang? Sa'yo na lang yung problema mo? Hindi. They all prayed. And Jeremiah 33:3. Ano yung Jeremiah 33:3? Call unto me, and I will answer you. Because always remember that the Lord we serve, the Lord that we worship, the Lord that we pray unto, loves to answer prayers. That night, sumagot ang Panginoon sa hinihingi ni Daniel. Hindi the next month, hindi the next week, that very same night. Tumugon ang ating Panginoon. Tignan ko nga kung natatandaan pala yung storya ni Jehoshaphat. Di ba may problema si King Jehoshaphat, ang buong Judah? They called for a prayer and fasting. Sumagot ang Panginoon sa buhay ni Jehaziel. Pagkatapos nilang sumagot, si Jehoshaphat nag-bow down to worship. And then the Levites, the Kohatites, remember, ano kasi yung ginawa nila? Tignan ko nga kung naaalala. May problema, sumagot ang Diyos, nag-worship si Jehoshaphat. Yung mga Levites, ano kasing ginawa nila? They stood up and what? Tumayo sila and they praised God with ano? They stood up and they praised God with a loud voice.
Even Daniel, merong problema. Mamamatay na dapat sila. Lumapit sila sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. And pagtugon ng Panginoon, Daniel worship the Lord. Amen. Sinabi ni Daniel, praise be the name of God forever and ever. Amen. Minsan ito yung nakakalimutan natin. Kapag nagiging familiar ka na sa pagsagot ng Panginoon, parang normal na lang sa'yo. Hindi ka na nagpapasalamat. Pero this generation, I pray, will always learn to worship God with a loud voice because they know kahit anong imposibleng sitwasyon pa yan, come on, sasagot at sasagot ang Panginoon. Amen. Just like Daniel. So nag-worship si Daniel. Pumunta siya kay Aryok. O tara na. With the boldness of the Spirit living in him, dala mo ko sa hari. And then, to cut the long story short, dinala si Daniel sa hari. O ito ba? Ito ba yung makakapag-interpret? Alam nyo ang maganda ba kay Daniel? Sinabi niya, alam niyo po, walang makakahula walang makakapag-interpret yan, walang makakapaghula. Diviner, astrologer, paulit-ulit, no? Astronomers, wala po. Kahit ako, kung ako lang, hindi ko rin mahulaan. Just imagine siguro kung ikaw nasa lugar rin ng Nebukadnesar, may nangyari na tayo ni. But, tignan nyo yung naka-highlight doon, no? But doon, dito. walang taong may kaya po ng hinihingi nyo. Realidad. But, there is a God in heaven. Hindi man kaya ng tao. Pero may Diyos who reveals mysteries. And this is, brothers and sisters, the game changer of the life of Daniel. Kilala niya kasi ang kanyang Diyos. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Alam niyo yung panaginip ni Nebuchadnezzar? Eschatology ito eh. End times to. We will never discuss it. But the point here is that may problema, may kailangan interpret, hindi kinaya ng tao. Nakita, hindi kaya ng power ng tao. Tanging Diyos lang ang may kaya. So the dream is like this. Sabi ni Daniel, there was a big statue. Napakataas na rebulto. And the statue, sa ulo, made of gold. Sa chest at saka sa arms, silver. Sa belly, sa thighs, bronze. Sa legs, iron. Tapos yung dalawang paa, mix po ng iron at saka ng clay. Tapos po, nakikita nyo po itong statue na to, merong bato. May bato biglang lumitaw na hindi galing sa tao. Yung batong ito, tumama dun sa paa. Natatandaan nyo, ang iron at saka clay, kapag nagmix yan, hindi mo naman kayang ipag-mix yan. Hindi sila pwedeng mag-mix. Ibig sabihin, mabilis na masira. At yun ang nangyari dun sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Pagka-strike nung bato dun sa paa, nasira yung paa, dire-diretsyong nasira yung statue. And this is what end times is all about. Mind you, excited na ba tayo sa pagdating ng Lord? Nasa paanan na tayo. Itong panahon na meron tayo. So I won't discuss it further. Just take this, what I'm saying today. What we are living in, where we are living in, this generation, nasa paanan na po tayo. That's why you have to be mindful of what you believe on to. Come on. Nasira lahat. Nabura. And the rock that struck the feet, biglang lumaki. It was a mountain-like rock. And it covered the earth. And Daniel was referring to the reigning of Jesus. Dahil sinabi ni Daniel, in-interpret niya kay Nebuchadnezzar, yung pong rock na yon, yun po yung kingdom na piniprepare po ng Panginoon. At yung kingdom po na iyon, hindi po masisira ng kahit anumang bagay. And we, children of the Lord, should be aiming for that kingdom. Alam nyo, kung nag-i-enjoy kayo dito,
pag-isipan nyo, baka maiwan kayo. Because just like what Abraham has mentioned, we are just sojourners. Travelers lang po tayo dito. Huwag nating tambayan ang mundong ito. Kaya habang nandito tayo, magpagamit na tayo sa ating Panginoon. We should make Jesus known. Campus Umpukan, are you ready? Oh. Thank you, Lord. So, ganon. Bigla na lang, Nebuchadnezzar. Nakita niya yung, nasabi ni Daniel yung panaginip. Na-interpret ni Daniel yung panaginip. You know the beautiful picture here? Si Nebuchadnezzar, dahil nakuha niya yung gusto niya, na hindi niya nakita doon sa tao, hindi niya nakuha from a person, from an expert. You know, Nebuchadnezzar, because of what Daniel had done, Nebuchadnezzar recognized now, nakilala niya ang ating Panginoon. That is our role. Tanong ko sa mga kaklase niyong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sa mga pamilyang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, are you like Daniel? Nagiging Daniel ba tayo sa kanila? Na whenever they have problems, you are there ready to help them? You are there ready to give them comfort? Nagiging asin at ilaw ba tayo sa kanila? Daniel became salt and light in the life of Nebuchadnezzar, and it resulted for the life of Nebuchadnezzar to recognize, totoo nga ang Diyos mo. Sana ganun tayo. Kasi baka sa classroom, ang setup, kasama ka rin pala nila. Kasama ka ding nangongopya. Kasama ka ding nagchichismis. Kasama ka ding hindi nakikinig sa classroom, sa teacher. Ay kung ganun lang, kung matatamaan ka ngayon, please, magbago ka na. Malapit nang dumating si Lord. Amen? And I want to, the worship, hindi lang yon. Nebuchadnezzar worship the Lord. Nag-fell prostrate siya eh. Kasi ganun katindi yung problema niya at nagkaroon ng kasagutan. In a super natural way. He worshiped the Lord of the God of Daniel because of what Daniel had done. And it's not because of Daniel, because Daniel was spirit-filled. Again, lagi nating chine-check yun. Halimbawa, meron kang kaklase, nadala mo dito, tumanggap sa Lord, nagpa-thank you sa'yo, welcome. Me, dahil sa akin. Ay, Job mentality. It has never been about you. Tapikin mo yung sarili mo. It will never be about you, bro, sis. Because always, remember this, it will always, from beginning, middle, and in the end, it will always be about Jesus. Amen. Sinabi ni David in relation to what the story transpired na narinig natin, Psalms 86, 8-10, among the gods, there is none like you. Wala kang katulad, lalala kang. Hey, come on. Yes, wala kang katulad, lalala. Dahil sa katotohanan lamang po tayo, wala pong katulad ang ating Diyos. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name. For you are great and do marvelous deeds. Lastly, you alone are God. Wala nang iba. Be mindful today. The world is creating a lot of gods. A lot of idols. Marami. I-check mo. Baka yung dinodiyos mo, hindi na ang Diyos. Check mo. Kasi deceitful si Satan. Maraming Diyos-Diyosan ngayon. Hindi kuya, pang Old Testament, hindi po. Hanggang ngayon maraming Diyos-Diyosan. Napag-usapan natin ang konsepto ng idols, right? Sa buhay ni Gideon. Netflix can be your idol. Your studies can also be your idol. Your friends can also be your idols.
Your crush can also be your idols. Totoo yan. Pero, David is reminding us today, the Holy Spirit is preaching to us today, speaking to us today, that there is no other God apart from our Lord. Amen. At alam nyo, ulitin ko lang, si Daniel nung panahon na yan, 17 years old. Ang bata naman. Oo, bata siya. Pero ano yung kaibahan? Kahit bata siya, punong-puno siya ng banal na espiritu. 11 years old ka lang, if you're spirit-filled, you can do wonders because of the Lord. Are you ready? Yes, come on. Second point, Daniel Daniel had an unfailing faith because Daniel, nung una had a strong faith, naman ngayon, Daniel had a bold faith to warn the king about the consequences of his wickedness. Dito sa portion na to, we are going to talk about the grace of rebuke and correction. Sino dito nakapag-correct na ng kaibigan? Uy, wow! Kamusta yung response ng mga kaibigan nyo? Kaibigan nyo pa rin? Hindi na daw. Hindi na daw. Alam nyo, sa totoo lang, biblical naman kasi tayo, kahit bata pa lang kayo. If you know you are standing on the right, kung alam nyo galing sa Panginoon at galing sa salita ng Panginoon, kung nakikita nyo yung kaibigan nyo nagkakamali, i-correct nyo na, ngayon na. Kasi gaanoon yung pagpapakita ng pagmamahal. Hindi kuya, naiya ako kasi baka hindi niya na ako pansinin. Eto, real talk lang, makinig kayo. Yung mga kaibigan yung di nakinig, kahit brutal tong sasabihin ko, to those friends, sa mga forerunners, yung mga hindi nakinig sa inyo, to your rebuke, lalo na kung galing sa word ng Lord, anong sinasabi ng Lord sa kanila? They are all stupid. Mulalala. They're foolish. But to those who accept correction, they are wise. Yung katabi mo ba, wise? Tanong mo nga, nag-accept ka ba ng rebuke? Baluyo. Lalo na Pastor Joshua, no, has the authority over us because he's our youth pastor. Kapag kakamuana na kayo, subukan yung magsalita against him. Ay, Lord. Sabihan kung tapat kaya kayo, Lord. Accept rebuke. Accept correction. Nano'y tabalat sibuyas, nakamagatin. Ninong ginumo, yung demonyo. Totoo naman. Kasi sinabi sa word ng Lord, I love whom I discipline. O kung hindi mo tatanggapin yon, parang sinasabi mo na, Lord, hindi mo naman ako love eh. That's why, ito si Daniel, nang panahon na yan, 40 years old siya, kausap niya hari. This is the story. Naging okay na si Nebuchadnezzar dun sa first dream. So sometime later, nagkaroon na naman ulit ng panaginip. And this time, it made him afraid. I had a dream, but that made me afraid. Tingnan yung story na yan. If you are in your, hindi ko na kasi babasahin, if you are in your homes, sa mga devotion nyo, read. Intentionally read the book of Daniel. It made me afraid. Sabi niya, natakot ako dun sa panaginip ko. Tignan nyo, as I was lying in bed, the image and vision that passed through my mind terrified me. So I commanded that all the wise men of Babylon be brought before me to interpret the dream for me. Pinatawag na naman niya lahat ng mga astronomers, astrologers, diviners, sorcerers, magicians. Teka lang. Hindi ba before, meron nang nakatulong sa kanya? Si Daniel. Pero bakit nandito na naman siya sa sitwasyon? Parehong problema. Tinatawag na naman niya yung mga dati niyang tinawag na hindi naman nakatulong sa kanya. It goes to show na ang tao mabilis makalimot. Totoo yan. Ginawa na ni Lord sa iyo to, di ba? Pero parang brand new pa rin sa iyo yung dumanas ng problema. Hindi ba last month lang ang tindi na ng pinagdadaanan mo, pero nandito ka pa rin buhay? Pero meron lang na problemang papasok sa buhay mo? Magrereklamo ka na? Hahanap ka na naman ng paraan mo dati? Kinalimutan mo na naman si Lord.
Nagkaroon na naman tayo ng amnesia. Kaya nga tama si Lord sa mga Israelita, sa mga ninuno ng mga Israelitas, ang bilin niya, paulit-ulit niyong sabihin sa mga anak niyo, sa mga apo niyo, sa mga generation pagkatapos, yung mga bagay na ginawa ko. Bakit niya inuutos yun? Kasi yung mga tao, likas na makakalimutin. I thank you. But then, wala na naman. Nakapag-interpret. Same scenario. Kaya kayo, kung babalik kayo sa mga dati niyong paraan, I tell you today, frankly, hindi rin kayo matutulungan ng mga yon. Because only God can help you. So, tinawag si Daniel, naalala niya si Daniel, nandiyan na si Daniel. Daniel, may panaginip ako. This time, may pagbabago na. Sinabi ni Nebuchadnezzar, hindi mo na kailangan nulaan. Hindi mo na kailangan. Sige, sasabihin ko na. And the dream is, there is a big tree. There is a large tree, a tall tree, na nag-extend hanggang sa sky. Ganon siya kataas. And ang daming, sa ilalim ng puno, napakalawak ng puno na yon, na malawak yung shade. Sa ilalim na yon, may mga hayop, nag-i-enjoy kasi sheltered eh. But then, a messenger from heaven came down. Kinikwento ni Nebuchadnezzar kay Daniel, bumaba. Tapos, nung bumaba, pinagpuputol-putol yung puno. Hanggang sa itinira, yung ugat na lang. Binigyan ng mga padlock. Binigyan ng mga tali, if I'm not mistaken. Ang nangyari, nawala lahat ng mga hayop na nag-e-enjoy doon. And, ang nakita ko pa, yung tao, parang naging siyang hayop. Nakisama sa hayop, kumain na parang hayop, umasal na parang hayop. Nung narinig ni Daniel to, naalarma siya. He feared. He was also afraid. Bakit? Dahil hindi niya ba mahulaan? Hindi. Alam niya na agad yung interpretation. Sinabi niya kay Nebuchadnezzar, alam niyo po, yung panaginip niyo, kung sanang mangyayari sa mga kaaway niyo. Pero alam niyo yung panaginip niyo, yung puno na sinasabi niyong napakataas, sabihin ko po sa inyo, hari to ah. Hindi ba, hindi ganun kadali ang magsabi ng ano sa hari? Kapag hindi nagustuhan ng hari, pwede mong ikamatay. Yung pong panaginip nyo, yung puno, surprise, kayo po yun. Kasi po, masyado na pong tumaas ang tingin nyo sa sarili nyo. Binigay po ng Lord yung kapangyarihan sa inyo, yung impluensya po sa inyo, yung kalakasan po ninyo, pero yung response nyo po, ibinigay nyo po ang glory sa sarili ninyo. Kaya po, bababa yung messenger para putulin po iyon, i-humble po kayo. At for 7 years, mag-aasal hayop po kayo. Kausap niya yung hari. Hindi siya natakot mag-correct. And he was just so firm. Alam niyo yung end nung conversation nilang yan? Anong sinabi niya sa hari? In 27. Yan. Therefore, Your Majesty, may paggalang pa din naman. Relationship. Be pleased to accept my advice. Ito, mind you, sa pagko-correct, wag naman tayong makanyong ko. Diba ganun yung nangyari kina Nalasila Gyoretang at Lungkalaguran? The 3 friends of Job, Eliphaz, Zophar, Bildad. Diba ganun yung ginawa kay Job? Na imbis na ipag-pray si Job, imbis na i-comfort si Job, kinondem siya. Pero tignan nyo kung paano magsalita si Daniel. Be pleased to accept my advice. Alam mo, bro, meron kasi ako napansin sa'yo. Sis, may napansin kasi ako sa'yo. Gusto kong i-assure ito, kaya kakausapin kita. Idiretso nyo po sa taong may problema, wag dun sa kaibigan, wag dito, wag dito. Kung may problema ka dito, kung may nakikitang problema dito, idiretso mo. Kasi parang nagiging domino effect ka. Bago pa malaman nung may problema, alam na ng lahat. Yun yung mali sa atin eh. Kumukuha tayo ng simpatya, kaya sasabihin natin sa iba. Si Daniel, hindi niya pinapasa dun sa kay Aryok, hindi niya pinapasa dun sa mga ibang wise men,
dumaretso siya sa hari. Tayo din, kung may nakikita tayong mali sa mga kaibigan natin, dumaretso tayo dun sa kaibigan. Alam mo, may napansin kasi ako. Pwede kitang kausapin? Tara, dun na tayo sa prayer room. Alam mo, may napansin kasi ako kung ano. Pero sabihin mo sa akin kung ano yung notion mo about dito. Kanyaman pakiramdaman eh. O nangita naman gagawan. So Daniel, if you're pleased to accept my advice, renounce your sins. Magsisi na po kayo by doing what is right and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be then your prosperity will continue. Kasi dun sa panaginip, di ba, may itinara pa rin yung ugat. So ibig sabihin ng panaginip na yun, kapag nagbago yung isip, kapag na-restore, kapag yung puso ni Nebuchadnezzar i-acknowledge at i-recognize na ang Panginoon ay Panginoon, mag-grow ulit. Ganoon. Kaya ganoon ang sinabi ni Daniel sa kanya. And because of that, hindi siya natakot i-correct. We can correct, with love. We can rebuke with love. Alwaitang makanyang ka. Makanyana ka talaga, wala nang pamagbayo. Dugo naman, makaramdam kaya ka. Kumusta ya? We can always offer rebuke to the people with love. Always remember that because we have a relationship. We are a family. Pamilya tayo dito eh. Kung nakikita mo nagkakamaling kapatid mo, rebuke him with love. Just like Daniel. Alam ko, lakip yan ng pagmamahal. Kasi alam niya, nasa kampangakan yung hari. Kaya kinorek niya. It's the same thing. Hindi na nakabit dyan, pero alam niyo, hindi pa rin nakinig sa Nebuchadnezzar. Nangyari yung panaginip, na-fulfill yung panaginip ni Daniel, ni Nebuchadnezzar. But the beautiful thing, nung na-realize, nangyayari na kay Nebuchadnezzar yan. Kaya sabi ko, basahin nyo kasi napaka-interesting ng story ni Daniel. Nung nangyayari na yan, kay Nebuchadnezzar na parang naging hayop siya for 7 years, doon niya palang na-realize na totoo yung sinasabi ni Daniel. And because of that, on that time, sinabi sa Bible, Nebuchadnezzar praised the Lord. And bilang totoo yung mga pangako ng Panginoon sa kanya, ibinigay kay Nebuchadnezzar yung mga bagay na nandun sa dream. And then, tinibok niya si Nebuchadnezzar. Meron na naman, anak ni Nebuchadnezzar, si Belshazzar. Yan. Si Belshazzar, anak niya, second story, dun sa second point. Anak niya, hari na naman ito. Anak na ni Nebuchadnezzar. Nagdaos siya ng great banquet. Kaso, puno ng inuman. Nasa espiritu sila ng alak. That's why he decided, wala sa tamang kaisipan na naman kasi nasa espiritu ng alak. Dinecide niya na kunin yung mga ginto, golden goblets, gold and silver goblets, na galing mga sacred things to eh. Galing sa Jerusalem. At anong ginawa nila? Doon po sila nagsiinuman. Ganong klaseng pagbabastos sa ating Panginoon. At hindi lang po yun. Dahil nagpatuloy yung spirito ng alak sa kanila, sinamba nila maging yung mga ginto at silver. At doon sa pagsamba po nila, ni Belshazzar at yung mga asawa niya, mga concubines niya, yung mga royalties, may biglang kamay na lumitaw. Daliri pala. Imagine mo kung nandun ka sa sitwasyon na yun, tapos may biglang may lilitaw na ganon. May sumulat sa wall. Ang sinulat sa wall, hindi nila maintindihan. Again, parang si Nebuchadnezzar, meron siyang hindi naiintindihan, meron siyang hindi kayang interpret. Tumawag siya ng mga expert. Pero ni isa dun sa mga expert, walang nakaintindi. At may nagpaalala na naman sa kanya, ang kanyang nanay. Meron akong kilala. Actually, prinomote siya ng tatay mo. Magaling siya sa pag-interpret kasi kasama niya yung spirito na nasa kanya. And she's referring to the Holy Spirit. Kaya niyang interpret yan. Ipatawag mo ngayon din. Pinatawag si Daniel. Daniel at that time was 80 years old. 17, 40, then 80. Ano yung nakikita niyong pattern? Nagpatuloy si Daniel. Ang pagsaserve ni Daniel sa Lord, hindi lang pang YDC. Kahit hanggang Dorcas pa at Barnabas,
nag-serve siya sa Lord. Kaya yun yung, natatandaan niyo yung spill ko last time, yung prayer namin, na yung pagiging worshiper nyo, yung my God is alive, I won't be quiet. Hindi lang dahil bata lang kayo. Hanggang sa pagtanda nyo, habang hindi pa dumarating si Lord, magpapatuloy kayo, amen, na ipagsigawan na buhay ang Diyos natin. Same thing with Daniel. May nakakambang reward sa kanya eh. Kapag nahulaan mo to, kapag in-interpret mo to, ito yung sa'yo. Ipapasot ka ng purple robe, meron kang ring. Tabi mo muna yan, sabi ni Daniel. Makinig ka sa sasabihin ko. Hari na naman po ang kausap niya. Alam mo yung tatay mo, dahil sa Panginoon, naging powerful siya. Dahil sa Panginoon, nagkaroon siya ng maraming riches. Dahil sa Panginoon, kinatakutan siya. Pero dahil naging conceited, naging proud siya, naging arrogante siya, hinumble siya ng Panginoon. Ginawa siyang parang hayop para ma-realize niya na ang Panginoon na dapat na nandyan, na sinasamba ay ang Panginoon, hindi siya. And na-realize niya yon. Ano yung sinabi niya? Anong sinabi ni Daniel kay Belshazzar? Di ba? Alam mo yon? Di ba nakita mo yun sa tatay mo? Buti, hindi ka nagbago. Buti, pareho ka pa din ngayon. Nakita mo na yung halimbawa ng tatay mo eh. 7 years siyang nawala eh. Di ba bata ka pa noon, nakita mo, o si Map, makanyan ka pa din gagawan. Parang sa atin, no, di ba, ang daming beses na nating tinuturuan ni Pastor Joshua, naranasan na nga niya, kaya nga tinuturo sa atin eh. Pero bakit hindi pa rin tayo nakikinig? Belshazzar, dahil sa ginawa mo, sabi ni Daniel, there's this writing. It's called Mene, Tekel, Parsin. Mukha siyang nakakatawa, no? Mene, pero napakaseryoso at nakakarimarim yung interpretation nito. To sum it all up, dahil sa ginawa mo, makikita mo na yung katapusan mo. Tonight, makikita mo yung katapusan mo at sasakupin ang lugar nyo. Imagine, si Nebuchadnezzar, he was given a chance. Belshazzar, makikita mo parang wala nang chance. Bakit? Kasi alam niya na eh. Alam niya na yung totoo. Pero rineject niya pa rin. Sinabi sa Peter yan, 2 Peter if I'm not mistaken, if you know the truth, tapos tumalikod ka pa sa katotohanan, mas matinding kaparusahan ang naghihintay sa iyo. Kaya ganun na yung nangyari kay Belshazzar. Again, Daniel was not afraid to rebuke even the king. Amen? Because he knew na galing yon sa Panginoon. You know, in the New Testament, same thing in the Acts, pag-iisahin ko na lang yan, yung mga disciples, they are boldly proclaiming the word of God. Wala silang takot. Even to the point na kahit ipagbawal pa ng mga high officials, higher ups, na wag niyong ipagkalat si Jesus. Kung hindi, mamamatay kayo. Wala po silang, hindi sila tumigil. See that? Do you think God wants us to obey rather than Him? I-apply natin ngayon. Because we are in the days, last days, na abangan nyo yung mga persecutions. Sino dito yung mga nagka-campus umpukan na? Pakitignan ng mga hands. Meron na. Yung mga nagka-campus umpukan. Ito, actually, it's not just for the leader, it's for everybody. What if dumating sa point na nagka-campus umpukan ka, biglang mag-a-announce ang school na bawal na? Ano yung gagawin nyo? Magtatago? I believe this is not the right time to hide anymore. By all means, magpatuloy kayong mag-win ng mga kaluluwa para sa ating Lord. Dahil malapit lang dumating ang ating Diyos. Maybe, actually hindi po maybe, this generation will be the last generation. Kung ikaw, magtatago ka dahil sa takot, sayang. Pero mga YDC, hindi. Matatapang yan eh. Hindi sa sarili nila, matatapang yan dahil kasama nila ang Diyos. That's why we are opening, encouraging everybody. You are a school leader. You are a class president. You are a student. Be a campus umpukan leader. Be the salt and light of your school. Amen.
Amen. Thank you, Lord. And lastly, Daniel had an unfailing faith. Before, sorry. In Matthew 10, remember this. In Matthew 10:32-33, everyone who acknowledge me publicly here on earth, lahat na mga kumikilala sa akin, I will also acknowledge before my Father in heaven. It didn't end there. Meron pong 33. But everyone who denies me, lahat ng magdi-deny sa akin, Christian ka ba? Hindi Boring yun eh. Nag-a-attend ka ba ng words? Hindi. But everyone who denies me here on earth, sad picture, I will also deny before my Father in heaven. Kaya mga kabataan, bold believers of God, YDC, please never stop making Jesus known. Amen. And lastly, Daniel had unfailing faith in God because Daniel had an unwavering, strong, bold, unwavering faith not to compromise his integrity even if it will cost him his life. Ito feeling ko yung alam natin. Alam niyo yung storya nung sa lion? Dahil nga nasakupan na yung Babylonia ng Medo-Persians, may Mede king na si Darius, nag-create siya ng mga satraps. Meron siyang 120 satraps, meaning 120 governors. Doon sa 120 na yon, merong 3 main leader. So, tigpo 40 sila. At isang leader doon, si Daniel. Favorite siya ng Panginoon Matalino siya dahil kasama niyang Diyos Wisdom-filled siya Leader siya. At ito pa, of all the 3 leaders, si Daniel yung angat. Kung natatandaan nyo, yung Daniel 6:3-4 na sinabi ko sa inyo kanina, he was distinguished. Angat siya dahil kasama niya ang banal na espiritu. At dahil sa pag-angat niya, maraming naiinggit sa kanya. At sa pag-inggit, sa inggit na meron yung mga kasama niya, they planned. Nagplano sila na sirain si Daniel. Kinausap nila ang hari, si King Darius na to, no? Kasi namatay na si Belshazzar. Belshazzar. Si Darius, King Darius, if we may suggest, if we may advise, for 30 days. 1 month lang. Ipag-utos mo sa lahat na wala silang sasambahin, wala silang ipapanalangin pa apart sa'yo. Ikaw muna yung maging Lord namin for 30 days. Goods ka. Parang maganda kay kay Darius yan. Imagine mo, siya yung magiging Diyos for 30 days. Tatry na lang siguro. Kung ikaw si Daniel, 30 days, 1 month lang. Siguro, Lord, pwede siguro 1 month, ako pa maging Kristiyano Lord, ngeni, kay baloy tang sagot kening number 5, pwedeng 2 seconds, ako pa maging Kristiyano, mangopya ako pa. Nakikita niyo yung point? Lord, agkat na ako ng boyfriend ko, Kenny. Pwedeng for 1 hour. Kasi bisa na ako rin For 1 hour, 2 hours na, Lord, sorry. Pikit ka pa. Diba? Ganun po yun. Whenever you enjoy, whenever you decide, ganun yung sinasabi niyo sa Lord. Daniel, Darius, 30 days lang. Lord, 30 days lang po. Kasi kung hindi ko po ako susunod, papatayin po nila ako, Lord. Pero ano yung naging respond? Nasabi yung decree? Nasabi yung utos? Nung nalaman ni Daniel, anong ginawa ni Daniel? Pumanik siya sa room niya. Nakabukas yung bintana. Hindi niya man sinara. Because he's praying towards Jerusalem. Nakabukas ang bintana. He prayed. Those 3 words, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 words, my highlight for this whole sermon. Giving thanks to God, just as He had done before. Walang nagbago. Kahit nandito na siya sa point na pwede siyang mamamatay, wala pa rin magbabago. Gagawin ko pa din. Kahit ikamatay ko pa,
wala pa ring magbabago. Kasi alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos ko. This is, brothers and sisters, the unfailing faith of Daniel. Kahit sa kalaban man, kahit in the point of death, wala pa ring magbabago sa pananampalataya ko. Just as he had done before. Grabe. And that is because of the Spirit living in him. He was empowered. So nakakita ng loophole. Nakita nila, nagpe-pray. Ayun. Nahuli natin ang dapat hulihin. Ayun po si Daniel. Nananalangin po. Hindi iba po. Meron po tayong decree. Remember, napaka-importante ng decree. Yun po, nananalangin po siya dun. Bawal po yun. So, ang kaparusahan po na meron, na nakaprepare para sa mga ganitong tao, itatapon sila sa den of lions. Mga gutom na leon. So, si King Darius was distressed. Bakit? Paborito niya si Daniel eh. Walang nakikita si King Darius kay Daniel na mali. Pero dahil ipinag-utos niya, alam niyo yung sinabi ni King Darius, siyempre hindi pwedeng masira yung identity niya bilang hari. Sabi niya kay Daniel, may your God, whom you serve continually, rescue you. Iligtas ka nawa. Alam mo, itinapon po si Daniel sa dens of lion. Logically speaking, kung itinapon ka sa leon, ano yung mangyayari sa'yo? Mamamatay ka na, di ba? Gutom nga yung mga to eh. King Darius didn't sleep that night. Hindi siya nakatulog nung gabing yon. Dahil nga mahal niya si Daniel. At wala siyang nakikitang mali doon sa buhay ni Daniel. Bakit siya nandun? Then the morning came. Pagka-umaga, hindi natulog sa King Darius, pumunta siya kung saan itinapon si Daniel. Daniel! Daniel! Nandyan ka pa ba? Are you still alive? Rinescue ka ba ng Panginoon mo? Hindi ba? Nasa leon ka? Logically? Reality? In just a split second, gutom yung mga leon. One of the greatest predators here on earth, mga lions. King of the jungle nga sila eh. Patay ka na dapat. Parang si King Darius, bala mo, isipan na mo, na mabiya pa yung Daniel, pero balo na kay sarili na may tene. But that didn't end like that. Daniel, nandyan ka pa ba? Daniel, buhay ka pa ba? Daniel, linigtas ka ba ng Panginoon mo? Daniel answered, Opo, nagpadala ng anghel ang Diyos ko. Tinakpan niya yung bibig ng mga leon. Nakita ni Darius na ang Diyos na sinasamba ni Daniel ay buhay na Diyos. Nakita ni Darius na ang Diyos na sinasamba ni Daniel tumutugon sa panalangin. Hallelujah. Ganyan po ang mga taong may unfailing faith. Kaya sana wag po nating ipagpalit si Lord. Kahit sabihin mong 2 seconds lang, 1 week lang, 1 day lang, wag po nating ipagpalit si Lord. And alam natin ang story as I end. No? Ang mga taong nag-akusa po sa kanila, nag-accuse sa kanila, sila yung tinapon sa den of lions. At pagtapak pa lang ng mga taong yon, linapa na sila ng leon. Imagine, hindi lang sila, pati mga pamilya nila. Mind you, iba gumanti si Lord. Kaya alam nyo, sinasaktan man kayo ng mga tao ng paligid nyo, huwag po kayong gaganti. Instead, you bless them and you see paano igaganti ng Panginoon ikaw sa mga taong ito. Amen. Praise God. You know, alam nyo kung paano naging ganito si Daniel, kung ano yung sikreto niya. ABS, ready? I'm inviting everybody to please watch this video.
I cannot fake my fire. People may see me in public, passionate and all out, but deep inside, I wonder and assess myself. Am I reading my Bible enough? Am I praying right? Am I really doing the will of God? Behind closed doors when no one is around, I put away all distractions and choose to seek the Lord. This is where God encounters me. He fills me, and I begin to know Him more. His love for me becomes the fuel that keeps me going, the fire that keeps me going. I've realized that the majority of time spent walking this Christian life is in my private life. Now it is my joy to serve God, to share His word, to say yes, and be faithful every single day. You want to be faithful in every single day? Gusto mong maging tapat sa bawat pagkakataon ng buhay mo? Nakita niyo yung sikreto? Spend more time in your private life with God. Daniel was able to overcome because he had a very beautiful private time with the Lord. Bago maging effective yung public ministry mo, bago ka pa magkaroon ng campus ministry group, forerunners, mga umpukan, you have to make sure na mayaman ang private life mo kasama ang Panginoon. And having that kind of private life, I tell you, brothers and sisters in YDC, you too, like Daniel, will have an unfailing faith. Amen. Ang verse na to, last verse, Isaiah 41:10, so do not fear, huwag kayong matakot, for I am with you. Amen. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. And our YDC verse challenge, this is just a beautiful verse. Sabi ng Lord, Isaiah 46:4, I will be your God throughout your lifetime. Hindi lang pang kabataan. Bawat aspeto ng buhay mo, bawat generation na makikita mo, ako ang magiging Diyos mo. Until your hair is white. Hindi lang yung nung bata ka, hanggang sa pumuti pa ang buhok mo. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you again. I will be your God throughout your lifetime. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And let us review the unfailing faith of Daniel. Daniel had an unfailing faith in God because Daniel had a strong faith that his God was much more powerful than the gods of Babylon. Daniel had a bold faith to warn the king about the consequences of his wickedness. And lastly, Daniel had an unwavering faith not to compromise his integrity even if it would cost him his life. So palakpakan natin si Lord. Let's pray. Thank you, Lord. This is all about you. We can obey. Lord, we can do this. We can worship, Lord, because we have you. You are good and you are alive, Lord. Thank you, Jesus. I speak blessing to my brothers and sisters. I speak life, Lord, to every plan that you have for this generation. They shall all come to pass, Lord. Thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Everybody say, amen, amen, amen. Hallelujah.